Isang gabi noong buwan ng Nobyembre taong 2012, sa isang tahimik na barangay sa lungsod ng Dagupan, Pangasinan, binalot ng kakaibang katahimikan ng paligid. Sa mga panahong iyon, iilan pa lamang ang mga poste ng ilaw sa mga iskinita ng maunlad, ngunit may mga liblib na bahagi pa ring bayan na ito. Ang mga tao rito ay nakasanayan na ang maagang pagtulog pagkasapit ng dilim upang maghanda sa maagang pagising kinabukasan. Sa ganitong payapang kalagayan, isang babae ang hindi nag-akala na ang gabi pa lang iyon ang magiging simula ng isang pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Ang kanyang pangalan ay Clara Santos, 32 taong gulang. Siya ay isang simpleng ina na buong lakas na nagsusumikap para sa kanyang anak na 7 taong gulang pa lamang. Araw-araw, walang reklamo siyang nagtutungo sa pampublikong pamilihan ng Dagupan upang magtinda ng mga sariwang gulay. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtitinda at pakikipagtawaran sa mga mamimili, uuwi siya sa gabi dalaan maliit at barya-baryang kinita upang maitusto sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ganito ang paulit-ulit, simple, ngunit marangal na takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa isang partikular na gabing iyon, tuluyan nagbago ang lahat. Habang naglalakad siya sa pamilyar na madilim na daan patungo sa kanilang tahanan, narinig niya ang mabibigat na yabag ng isang tao sa kanyang likuran. Noong una, pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili at inisip na baka isa lamang ito sa mga kapitbahay na nagmamadali ring umuwi pagkatapos ng trabaho. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang sumasabay ang bawat hakbang nito sa kanyang sariling ritmo. Kapag binilisan niya ang kanyang lakad, bumibilis din ang yabag sa likod. Kapag dahan-dahan siyang humihinto upang magkunwaring nag-aayos ng tsinelas, humihinto rin ang misteryosong anino. Doon na nagsimulang kabahan na matindi si Clara. Walang ibang tao sa daan sa mga sandaling iyon. Ang paligid ay napaliligiran na matataas na damo at malalaking puno na lalo nagpadilim sa kalsada. Ang iilang ilaw na nagbumula sa bintana ng mga malalayong kapitbahay ay hindi sapat upang mabigyan ng linaw ang daanan. Wala siyang kasama at ang tanging hawak niya ay ang kanyang maliit na bag, kung saan nakatabi ang kanyang pinagpagurang kita sa buong araw. Naramdaman niya ang marahas na pagtaas ng balahibo sa kanyang batok. Humigpit ang kapit niya sa kanyang bag at pinilit niyang huwag magpakita ng takot. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nasa panganib siya. Ilang linggo na rin napapansin ni Clara na may isang lalaking palagi nakatanaw sa kanya tuwing siya ay nagtitinda sa palengke. O kaya naman ay kapag nag-aabang siya na masasakyan pa uwi. Noong una, binaliwala niya ito dahil iniisip niya nagkataon lamang ang lahat sa siksikang pamilihan. Ngunit sa gabing iyon, naging malinaw na hindi ito isang simpleng pagkakataon. Nang muli siyang lumingon ng bahagya upang kumpirmahin ang kanyang hinala, nakita niya ang isang pamilyar na anino na unti-unting lumalapit sa kanya. Nang tuluyan itong mailawan ng isang bumbilya mula sa isang poste, nakilala niya kung sino ito. Ang lalaki ay walang iba kundi si Arnel Mendoza, 45 taong gulang na dati nilang kapitbahay. Matagal nang kilala ni Clara si Arnel. Noong mga nakaraang taon, itinuturing niya itong isang mabuting kakilala dahil minsan pa nga itong nag-abot ng tulong noong magkasakit ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Isabel. Ngunit simula nang mahiwalay si Clara sa kanyang asawa dahil sa talamak na pambubugbog at bisyo nito, napansin niya ang unti-unting pagbabago sa tingin at kilos ni Arnel. Araw-araw ay maagang gumigising si Clara sa kanilang maliit na bahay na gawa lamang sa kahoy at pawid upang ihanda ang mga paninda. Hindi sa kanya ang mga gulay na ito. Kinukuha lamang niya ito bilang konsipensyon mula sa mga magsasaka sa Pangasinan at komisyon lamang ang kanyang kinikita. Maliit ang perang pumapasok,
ngunit sapat na upang may makain sila ng kanyang anak na si Isabel. Si Isabel ay nagsisimula pa lamang pumasok sa elementarya at wala nang ibang inaasahan kundi ang kanyang ina. Dahil ang kanyang ama na si Danilo ay tuluyan ng lumayas matapos maging marahas sa kanilang tahanan noong taong 2010. Dahil sa takot para sa kaligtasan ng anak, pinili ni Clara ang maging isang mag-isang ina kahit pa noong mga panahong iyon ay hindi madali ang makaranas ng diskriminasyon at tsismis sa lipunan. Sa tulong ng kanyang mga magulang, nakapagsimula siyang muli. Nakatuon lamang ang kanyang buong atensyon sa pagtatrabaho at pag-aalaga kay Isabel. Wala siyang ibang hinahangad kundi ang matiwasay na kinabukasan ng bata. Bihira siyang makipag-usap sa iba at diretso palagi ang kanyang uwi pagkatapos ng trabaho. Gayunpaman, sa likod ng kanyang matapang na anyo, may mabigat na takot siyang dinadala araw-araw. Paano kung magsakit siya? Paano kung babalikan sila na marahas niyang dating asawa? Ngunit hindi niya akalain na ang totoong panganib ay hindi nagmumula sa kanyang nakaraan, kundi sa isang tao na itinuturing niyang tahimik na kapitbahay lamang. Isang tao na nagngangalang Arnel Mendoza, na unti-unti nang nagpapakita ng isang mapanganib na obsesyon. Si Arnel ay isang simpleng manggagawa sa isang lokal na talyer sa Dagupan. Sa mata ng karamihan sa kanilang barangay, siya ay isang tipikal, palakaibigan at matulungin tao. Madalas siyang makita nakikipag-usap at nakikibagay sa mga inuman ng mga kalalakihan. Kaya naman, walang sino man na mag-aakala na may madilim itong ugali. Mahilig siyang magpakitang tao. Kapag may okasyon sa barangay, palagi siyang naroon upang tumulong at mag-abot ng donasyon. Noong magkasakit ang anak ni Clara, ang pagbibigay niya ng gamot at kaunting tulong pinansyal ay ginamit niya upang makuha ang tiwala ng mag-ina. Subalit sa paglipas ng mga buwan, ang kabutihang ito ay napalitan ng mga hindi normal na kilos. Tuwing dadaan si Arnel sa palengke, nananatili siyang nakatayo malapit sa pwesto ni Clara ng ilang oras nang walang binibili. Tinititigan lamang ang bawat galaw ng babae. Kapag tinatanong ng ibang tindera, nagdadahilan siya na may hinihintay lamang siyang kaibigan. Bukod dito, ang kanyang mga hirit ay nagsimula na magkaroon ng malalaswang kahulugan at mga banat na nagpapahiwatig na nais niyang palitan ang posisyon ng dating asawa ni Clara. Nagsimula na rin siyang sumulpot sa tapat ng bahay ni Clara sa kalagitnaan ng gabi upang mag-abot ng mga prutas o pagkain kahit hindi naman ito hinihingi. Ang mas malala pa, sinisiraan niya si Clara sa ibang kapitbahay sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kwento na siya na di umano ang tumatayong tagatustos at asawa ng babae. Kahit walang katotohanan ng lahat, gumawa siya ng senaryo upang palabasin na may malalim silang relasyon. Kapag tinatanggihan ni Clara ang kanyang mga mamahaling regalo, biglang nagbabago ang tono nito at isinusumbat ang mga nakaraang tulong na ibinigay niya noong nagkasakit si Isabel. Ito ang kanyang manipulasyon upang magtanim ng utang na loob at makakuha ng kontrol sa buhay ng mag-ina. Hindi nagtagal, ang patagong pagmamasid ay naging isang tahasang pananakot. Nagsimula na sundan ni Arnel si Clara sa bawat sulok ng Dagupan. May mga gabing naririnig ni Clara ang mga kaluskos ng graba sa labas ng kanyang bakuran. Kapag sumisilip siya sa bintana, nakikita niya ang anino ni Arnel na nakatayo lang sa dilim habang nakatitig sa kanilang bahay. Isang umaga noong Enero taong 2013, nagimbal si Clara na makitang bahagyang bukas ang bintana ng kanyang kusina at may iniwang piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Ang nakasulat, "Alam ko ang lahat ng kilos mo." Doon natuluyan ang lamig sa takot si Clara. Napagtanto niyang nagagawa ng pasukin ng lalaki ang kanyang pribadong espasyo na hindi niya namamalayan. Sumunod na rito ang mga pisikal na panggigipit. Isang gabi, habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita, bigla siyang hinarang ni Arnel. Hinawakan nito ang kanyang braso ng napakahigpit at nagbanta na kung ayaw niyang may mangyaring masama sa kanyang anak na si Isabel,
ay dapat siyang sumunod sa lahat ng gusto nito. Kahit natadyakan ni Clara ang lalaki upang makatakas sa gabing iyon, ang takot ay tuluyan ng lumalamon sa kanyang sistema. Naging mas brutal ang sitwasyon na gamitin ni Arnel ang kaligtasan ng bata. Isang hapon, pag-uwi ng 7 taong gulang na si Isabel mula sa paaralan, naikwento nito sa ina na may isang lalaking patuloy na sumusunod sa kanya hanggang sa gate ng eskwelahan. Nang araw ding iyon, may nakitang sulat sa kanilang pintuan na nagsasabing ang isang maling galaw ni Clara ay magdudulot ng kapahamakan sa kanyang anak. Nadurog ang katatagan ni Clara dahil sa kawalan ng sapat na kaalaman at sa takot na baka tutuhanin ng lalaki ang banta. Pinili niyang manahimik at hindi agad lumapit sa mga otoridad sa pag-aakalang mapoprotektahan niya ang anak sa ganitong paraan. Ang katahimikan at takot ni Clara ang naging daan upang tuluyang maging mapangahas si Arnel noong Pebrero taong 2013. Isang gabi na tulog ang buong barangay, pwersang sinira ng lalaki ang kahoy na trangka ng bintana sa kusina at nakapasok sa loob ng bahay. Sa ilalim ng banta ng isang patalim at ang paulit-ulit na pananakot na papatayin si Isabel na natutulog sa kabilang silid, walang nagawa ang nangihinang si Clara kundi ang maiyak na lamang habang marahas na hinalay at ginalaw ni Arnel ang kanyang katawan. Hindi lamang isang beses nangyari ang karumal-dumal na gawaing ito. Sa loob ng halos ilang buwan, ginawang bihag ni Arnel si Clara sa loob ng kanyang sariling tahanan sa pamamagitan ng psikolohikal na terorismo. Sa tuwing darating ang gabi, nabubuhay sa takot ang biktima. Ang kanyang katawan ay nagtamo ng mga pasa at sugat dahil sa marahas na pagtrato ng lalaki. Subalit ang mas matindi ay ang malalim na sugat sa kanyang dangal at kaisipan. Sa umaga, pilit na nagpapanggap si Clara na normal ang lahat sa palengke upang hindi mahalata ng kanyang mga suki at kapitbahay. Ngunit ang kanyang mga mata ay palagi namumugto sa iyak. Pinaniwala pa nga ni Arnel ang ilang tao sa paligid na may ilang lihim silang relasyon upang bigyang katwiran ang madalas niyang pagpunta sa bahay ng biktima. Na lalong nagpahirap sa kalooban ni Clara dahil nagmukha siyang kasabwat sa sarili niyang pagkabiktima. Pagdating ng buwan ng Mayo taong 2013, napagtanto ni Clara na kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pananahimik, unti-unti silang mamamatay ng kanyang anak sa kamay ng isang halimaw. Nagpasya siyang lumaban sa paraang palihim upang hindi makahalata si Arnel. Isang araw habang nagtitinda sa palengke ng Dagupan, naglakas loob siyang lumapit sa isa sa kanyang mga pinagkatiwalaang suki na may kamag-anak na isang opisyal ng barangay Tanod. Sa pamamagitan ng isang pabulong na pakiusap at isang maliit na papel na naglalaman ng detalye ng panggigipit, humingi siya ng tulong. Bago niya tuluyang isinagawa ang formal na pagrereklamo, gumawa si Clara ng isang estratehikong hakbang. Lihim niyang binyahe ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Isabel patungo sa isang malayong bayan sa probinsya ng Tarlac upang doon muna tumira sa kanyang mga pinsan. Nang masiguro niyang ligtas na ang kanyang anak mula sa anumang ganti ng sospek, doon na tuluyan nag-ipon ng buong lakas ng loob si Clara upang harapin ang kanyang kalbaryo. Noong Hunyo taong 2013, sa tulong ng mga opisyal ng barangay at ng lokal na kapulisan ng Dagupan, formal na naisinampa ang kasong panggagahasa o rape laban kay Arnel. Ang kaso ay dinala sa Regional Trial Court o ang RTC ng lungsod ng Dagupan. Sa loob na silid-aralan ng korte, buong tapang na tumayo si Clara bilang pangunahing saksi ng taga-usig. Bagamat nanginginig ang kanyang buong katawan at umiiyak habang inaalala ang mga detalye ng paulit-ulit na pangahalay at pananakot sa kanyang anak, nanatiling matatag at direkta ang kanyang mga salaysay. Nagpresenta rin ng prosekusyon ng mga sumusuportang ebidensya tulad ng testimonya ng mga kapitbahay na nakakita sa madalas sa pag-aligid ni Arnel sa gabi, ang nakasulat na pagbabanta na nakuha sa mesa at ang medikal na pagsusuri na nagpatunay sa mga tinamong pinsala ng biktima.
Sinubukan pa ng kampo ni Arnel na idahilan na ang lahat na nangyari ay may pahintulot o isang consensual affair. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng hukuman dahil sa kawalan ng kredibilidad ng kanyang depensa at sa matibay na patunay ng pamimersa at pananakot. Matapos ang masusing pagdinig, iginawad ng Regional Trial Court ng Dagupan na makasaysay na totoong hustisya batay sa mga probisyon ng Revised Penal Code ng Pilipinas o ang Article 266A na sinusugan ng Republic Act No. 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997. Napatunayan ng korte na walang kaduda-duda ang pagkakasala ng akusado. Ang korte ay nagbaba ng hatol na ang akusadong si Arnel ay napatunayang nagkasala ng walang katapat na duda sa krimen ng panggagahasa o rape sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Siya ay hinahatulan ng parusang reclusion perpetua na nag-aatas ng pagkakabilanggo mula 20 taon at 1 araw hanggang sa 40 taon sa loob ng pambansang bilibid. Bukod dito, ang akusado ay inutos din ng korte na magbayad ng kaukulang halaga bilang sibil na danyos, moral damages at exemplary damages para sa pinsalang idinudulot sa biktima. Habang binabasa ng hukom ang pinal na desisyon, hindi napigilan ni Clara ang mapaluha ng matindi. Ang 2 taon na matinding takot, panggigipit at pang-aabuso ay tuluyan ng natapos sa pamamagitan ng matigas na kamay ng batas. Si Arnel ay agad na pinalabas sa silid, pantahanan ng korte ng nakayuko, nakapustiso ang mga kamay sa posas at diretso ng dinala sa pasilidad ng piitan upang pagdusahan ang kanyang mga krimen. Ang kwentong ito ni Clara sa lungsod ng Dagupan ay nagsisilbing isang paalala at inspirasyon na sa kabila ng dilim ng obsesyon at karahasan, ang hustisya sa Pilipinas ay nananatiling buhay para sa mga naglalakas loob na magsalita at lumaban.